Naku po, si Diwata may kakasuhan na at hindi lang yan, may hinamon pa. Nako, Norman Mangusin aka Pekeng Francis Leo Marcos. Makinig ka, siguro naman makakarating sa'yo to dahil updated ka sa mga nangyari ngayon kay Diwata. Sana Baka kung makarating sa'yo to, uurong yung yagba mo. Teka, may yagba ba yan? Ang alam ko, sa social media lang matapang yan. Ito, makakarating sa'yo to kasi lahat ng galawan dyan ni Diwata ay nakasubaybay ka at lagi mong binabanatan. Dito po tayo, unahin po natin itong hamon niya. May hinamon siya dahil sa video na ito. Darating ang tag-ulan sa buhay niya, ubos lahat yan. Eh lalo na't adik pa. Hindi niya pwede i-deny yan, lubog ang panga niya. Okay? Alam naman nating lahat sa mga nakasubaybay po dito sa ating video at dyan sa mga nakilala po kay Diwata at kay Pekeng Marcos ay lagi po sinasabi, lagi lumalabas kasi sa bunganga niya na ay ito daw si Diwata ay gumagamit daw ng pulburon kaya lubog daw ang panga. Yan po ang sinasabi niya. Eh ngayon, eto na. May hamon sa'yo si Diwata. Huwag kang magbingi-bingi yan. Kasi baka lumalabas dito, ikaw yung mahilig sa pulburon. Eto na. Gumagamit ka daw ng pinagbabawal na gamot. Alam mo sino man yan, kapayag na ako mag-drug test kami, ako pa mismo magbabayad, basta kasama siya, para mapatunayan. Ayaw kasi ng salita lang ng salita eh, gusto ko yung may prueba. Kasi madali lang kasi magbanggit ng sasabihin natin, madali lang kasi magsalita eh, pero sige, sino man yan, patunayan mo, dalawa tayo, ako pa mismo ang gagastos para magbayad daw sa akusasyon mo na kung saan nagda-drugs ako. Sige. Oh, yung idol nyo na Pekeng Marcos. Malamang tatameme dito. Bakit? Aba, sino ba naman magpa-test kung siya naman ang magpositibo? Yan kasi sa kanya, puro ngawa sa social media. Ngayon, bihira lang naman ito magsalita si Diwata. At hindi nagbabanggit ng pangalan dyan kasi mapopromote ka lang. Oo, baka pati ikaw ay maipromote lang. Ngayon, mas maganda, isama na ako. Oo, Norman Mangusin. Sasama na ako dyan. Kasi isa din ako sa sinabihan mong gumagamit ng pulburon. Nasa mukha naman, di ba? Nasa mukha naman. Kaya mas maganda, malamang tatahimik yan eh. Kasi alam natin, sigurado ako na talagang magpupositibo yan. At hindi yan papayag. Kasi ganito yan, kagaya po sa hamon ni Diwata. Ang gusto kong mangyari dyan, yung sa buhok. Oo. Pagpapayag ka, Pekeng Marcos, ako mismo, lahat ng buhok ko, ipapatest ko to. Dali na, matagal tong mahabang buhok na alagang-alaga. Mas alaga pa to sa mukha mo eh. Alagang-alaga ko ito ay sige, pag pumayag yan, ito, challenge ko po kay Norman Mangusin. Mangusin ba? Pekeng Marcos. Pag pumayag ka sa challenge ni Diwata or sa hamon ni Diwata na magpa-test, sasama na ako dyan. Itong lahat ng buhok ko, kahit magpakalbo pa ako, basta ipatest ko. Mas maganda kasi pag sa buhok kasi kahit ilang taon matitrace yan. Yung sana makarating ito, pero makakarating yan. Pero magbingi-bingihan yan. Yan ha. Puro ka ngaw-ngaw. Ngayon, pag hindi mo yan pinansin ang hamon ni Diwata, sure ball, ikaw yung positive. Bakit? Natatakot ka eh. Kaya pala laging lumalabas sa bunganga mo pag naiinggit ka sa kapwa mo at napipikon ka sa kapwa mo, kahit sino, hindi lang si Diwata, hindi lang ako ang sinasabihan mong gumagamit ng pulburon. Oo. Ngayon, balik sa'yo. Kaya ako sa'yo, pumayag ka na, magpa-test ha. Ayan po, update kami dyan. Abangan natin yan. Malamang uurong ang bayag niyan kung may bayag yung idol na Pekeng Marcos nyo. At ito, may kakasuhan. Parang konektado pa rin to kay Pekeng Marcos. May kakasuhan na po si Diwata. Kilala nyo ba kung sino? Yung mga nangyari nakaraan. Ito. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. Parang
pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Siguraduhin niya lang na mapapatunayan siya kasi magpa-file din ako ng kaso sa kanya. O, ayan ha. Naalala nyo po nakaraan, ilang video po ginawa natin dyan. Yung isang lalaki na pumunta dyan sa Parisan at sinabing may ipis, nung nalamang may CCTV, nagmamadaling umalis. Tapos, may isang live ni Peking Marcos na may kamukha doon sa kausap sa cellphone. Nag-uusap sila tungkol sa pares kung paano nila tapatan si Diwata. Maraming nagsabi kamukha daw yung isa doon sa tumakas or tumakbo pagkatapos siraan si Diwata. Ngayon, kung sino man yan, kakasuhan yan. Ay sabagay, mapera yung si Norman Mangustin. Mapera yan. Kakasuhan na po. Kaya, sige, tuloy nyo lang po yung paninira. Kasi yung ginawa kasi nila, nagre-reklamo kasi may ganito daw, may ipis. Chinik naman, may nag-ikot naman dyan sa Parisan ni Diwata. Aba, approve naman. Malinis na daw. Kasi sa mga hindi nakakaalam, malaki na po ang improvement sa Parisan ni Diwata ngayon. Pag pumunta po kayo dyan, kung nakapunta kayo dati, ngayon po, maayos po yung bubong na. Malinis na po yung sahig kasi nakasemento. At regular na pong nililinisan kasi nag-adjust na po sila ng oras. Dati po 24 hours, ngayon po hindi na. May oras na po sila para sa paglilinis at mayroon na rin pong pang sa langaw para hindi lumapit yung langaw. Tapos ngayon nyo pa sisiraan ng ganyan na may ipis, yung nakaraan may langaw. Kung kailan maayos na ang Parisan ni Diwata. Huli na kayo. Ha? Kaya yung mga nag-isip kung paano siraan si Diwata, paano pabagsakin. Alam ko marami po talagang gustong pabagsakin si Diwata. Pero bandang huli, kayo po yung talo. Lalong sumikat si Diwata. Ngayon, kayo pa yung makakasuhan. Ngayon, yung nagdadakdak sa social media para siraan si Diwata, may hamon si Diwata, pero magbingi-bingihan yan. Yung nagsasabing gumagamit ng pulburon si Diwata, sasabihin yung gumagamit ng pulburon, nabugbog nga yung tao dahil pinahuli niya yung mga kaibigan niya noon sa ilalim ng tulay na gumagamit ng pulburon at ginamit yung tinutulugan niya doon. Ngayon, pinapahuli niya, siyempre magalit yung mga kaibigan niya. Yun ang ginawa sa kanya, binugbog. Pero, ngayon, nakaangat-angat na si Diwata, yung isa sa nambugbog, nagtatrabaho sa kanya. Ganyan kabait si Diwata. Tinanggap niya ang gustong magtrabaho dyan kahit walang natapos. Tandaan nyo kahit walang natapos. Tinulungan niya. Binugbog siya, tinulungan pa siya. Kaya yung sinasabi na itong Peking Marcos na to, ay puro lang ito, ay sabagay, talent na po niya na magsinungaling. Lahat ng mga matatagal nang nakilala sa kanya, sikat man or hindi sikat, basta nakilala na po siya noon, ay alam na kung paano magsinungaling yung tao na yan. Professional liar po yan. Si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Professional liar. Kaya yung mga hindi nakakilala sa kanya, talaga mabubudol kayo sa ginagawa niya. Yung mga hindi nakakaalam kung ano yung totoong pagkatao niyan, talaga, bandang huli, iiyak din kayo. Dahil lahat ng mga dumikit dyan, mamalasin. Oo, mamalasin. Tandaan nyo, walang sunerte pag dumikit dyan. Hindi kagaya kay Diwata. Maraming sunerte nung dumikit kay Diwata. Yung kaibigan naming vlogger, lalo si Alvin TV. Si Alvin TV ay nakapagsabayan namin yan noon sa Dolomite. Nagla-live yan sa Dolomite. Minsan nakasabayan po natin yan. Nung vlog niya si Diwata, anong nangyari? Sunerte. Kayo yung tatanungin, kanino kayo papanig? Kay Diwata na suswertihin kayo? Or dito sa Peking Marcos na mamalasin din naman kayo? Baka balang araw, dito si Diwata, paganda ng paganda, parang si Vice Ganda. Sana Si Norman Mangusin, pagwapo ng pagwapo. Para sa kanya lang yun. Gwapo daw siya. Hanggang dito lang, thank you.